Sayang. Amen. Praise God. Makita man nag-iisin tayo tatakapagsan. Amen. Di na sasamgit na isin tayo mo. Makita tayo ni abot at tangalda. Sunday is not an ordinary day. It is not like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Sunday is an extraordinary day for us as one family to meet the Lord, to encounter Him, to speak to Him. Amen? Tukaw di amin nakapsat at nasyaan. No? Let us settle down first. Bago natin awitan ang ating Panginoon sa mga sandali nito, sino ang may gustong makausap ng ating Panginoon? Amen. Amen. Praise God. Kananan sa uling apo. When there is a prophet among you, I, the Lord, reveal myself to them in visions. I speak to them in dreams. But this is not true of my servant Moses. He is faithful in all my house. With him I speak face to face. Di ako makita tayo gayam face to face when we are faithful to Him. When we are faithful serving God. When we are, humble enough to serve the Lord. Hindi ito ordinary. If we come here with a humble heart, humility in us, surrendering to the Lord our God, etong Sunday na to ay hindi lang ordinary, kundi magiging extraordinary because we will going to meet the Lord in this place. Kaya, pagdating natin dito,
expecting to have a good music. But more than that, we must expect that we are going to see Him face to face through our faith. Totoo po na makikita natin ang Diyos. Totoo po na mararamdaman natin ang Panginoon kung ang puso natin ay gustong makita. Total surrender to Him. That's why mga kapatid, let us all stand. And we are going to worship the Lord with a surrendered heart, with a contrite spirit. Amen. Make this day an extraordinary day for the Lord. Amen. Sabi nga mo yung pastora, smile. Mag-smile po tayo. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Especially kay Lord. Magandang umaga, Lord. Ang tanan po ba kayo? Pagpurihin at sambahin ng ating Diyos sa buhay. Amen. At pag-iyak, smile para sa inyo.
buhay ko. Kahit may suliraning magaling kang awitan, ikaw lamang. Ikaw lang ang sasambahin, ang man ay magdating. Jesus, kahit
Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga giligiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon at sa mga patuloy na tumatangkilik at nanonood sa gawain na ito ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay bigyan po natin ng pamagat na sino ang iyong ama? Who is your father? Sino nga ba ang ama ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw? Alam nyo, sa takbo na ito na pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito, 3 taon na po na magkakasama ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang 12 alagad. Pero hindi pa rin nila kilala ang kanyang ama, mga ginigiliw. Kaya yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, magtatatlong taon na tayong magkakasama hanggang ngayon, hindi nyo pa kilala ang aking ama. Alam nyo mga ginigiliw, kahit sa kapanahonan natin ngayon, maraming mataas ang pinag-aralan, mataas ang posisyon, matatalinong tao, pero hindi pa rin nila kilala ang ama ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Hindi pa rin mo nila kilala hanggang ngayon. Kung sino pa yung mga nagdedeklara na sila ay matuwid, reliyosong tao, sila pa mismo ang hindi nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Katulad po ng tagpo na ito, sa John 14:6, ito yung mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo na kasama niya sa oras na yun. Ang sabi niya po dito sa 1:14, huwag mapagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sabi niya po, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ko roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Sabi niya po mga ginigiliw. Praise God. May inilaan at inihanda ang Panginoon na silid, special na silid sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga lingkod, mga ginigiliw. Alam nyo, ang sinabi dito ng ating Panginoon, hindi lang ito patungkol sa kanyang mga lagad, kundi para rin sa atin na nandito ngayon na inihahanda na ng Panginoon ang silid para sa atin sa kanyang kaharian, mga ginigiliw. Sino ang gustong
ginigiliw, alam niyo ang silid na yun, punong-puno ng kayamanan. Hindi ka na mamroblema ng pagkain. Yung hinahanap mo na kayamanan dito sa lupa, nandun na lahat. Wala nang kagutuman, wala nang problema. Di ba? Wala na po. Wala nang iyak. Kundi ang mararamdaman natin ay kagalakan, presensya na galing sa ating Panginoon, mga ginigiliw. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Praise God. Isasama daw tayo ng ating Panginoon. Yun ang mararanasan natin kapag tayo ay makipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Sapagkat ang kanyang presensya, mga ginigiliw, dala-dala po natin ang kanyang presensya, ang kanyang kagalakan, mga ginigiliw. Alam niyo bang ibig sabihin ng joy? Yung sino ang nakaranas na ng kagalakan dito? Amen. I-explain ko sa inyo kung anong pagkakaiba ng masaya at kagalakan. Ang masaya kasi, nagkaroon ka ng bagong sasakyan. Masaya yun. Grabe yung saya. Masaya ka, di ba? Or nagkaroon ka ng bagong bahay. Masaya yun. Bagong damit. Masaya yun. Pero iba yung kagalakan na galing sa Panginoon. Yung kagalakan, yung joy, yung nararamdaman mo na yung puso mo umaapaw ng saya, maiiyak ka sa sobrang saya. Yun ang ibig sabihin ng presensya ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng kagalakan, joy that comes from God, from Jesus Christ, mga ginigiliw. Magkaiba po yung kagalakan na galing sa Panginoon. Mga ginigiliw, ikaw ay aawit, ikaw ay luluhod, ikaw ay iiyak. Sa presensya ng Panginoon, yun ang mararamdaman mo kapag maranasan mo ang kagalakan na galing sa Panginoon, mga ginigiliw. Sabi niya dito, alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Alam na ninyo ang daan, sabi niya. Kaya, alam niyo ang sabi ni Tomas, no? Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sabi niya. Hindi pa niya alam ang daan. Kahit sa kapanahonan natin, marami pa rin ang hindi nakakaalam ang daan, mga ginigiliw. Ano nga ba yung daan na sinasabi dito ng Panginoon? Ang daan na binabanggit dito ng ating Panginoon Jesucristo ay walang iba kundi ang kanyang pagkakatawang tao bilang isang Diyos, bilang salita, mga ginigiliw. Kaya sinabi niya, I am the way, ako ang daan. Sabi niya po, mga ginigiliw. Diba? Kasi alam niyo ang sinasabi dito, ang maling katotohanan. Alam niyo ang ibig sabihin ng maling katotohanan, yun ay walang katotohanan, mga ginigiliw. No? Yun ang sinasabi niya, no? Kaya sinabi niya dito na kapag mali ang katotohanan, na kilala mo na mali yung katotohanan na pagkakalam mo, yan ay magiging mali na rin ang katotohanan na malalaman mo, mga ginigiliw. Kaya sabi niya dito, sumagot si Jesus, ako ang daan. I am the way, sabi niya po. Siya ang tagapamagitan, siya ang nagkatawang tao na Diyos, mga ginigiliw. No? Alam niyo, kaya nga paulit-ulit ko itong sinasabi, pinapadaan ko ito sa pinakamagandang halimbawa pag-explain sa inyo para maintindihan niyo, mga ginigiliw. Kasi kung Diyos na bumaba ang ating Panginoong Jesucristo, alam niyo, wala tayong kaligtasan.
mamamatay ka. Yung Diyos, yung pagka-Diyos niya, yung pagkabanal niya, hindi mo siya makikita, mamamatay ka agad. Lahat ng makakakita sa Diyos, mabubulag at mamamatay. Kaya, ang tanging paraan ng Diyos upang iparanas niya yung kanyang pagmamahal sa atin na sobrang marumi at makasalanan, nagkatawang tao siya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Naging tao siya. Bakit siya naging tao? Upang makaabot tayo sa Kanya. Upang malapitan natin siya. Di ba? Malapitan po natin siya. Kaya, ang kanyang pagiging tao, kaya siya tinawag na anak, buktong na anak, yung kanyang pagiging tao, yung ang naging tulay natin upang makarating tayo sa kanyang Ama, mga dinigilir. Diba? Kasi kung Ama siya na bumaba, Diyos siya na bumaba, hindi tayo karapat-dapat na humarap sa Kanya. Wala tayong, hindi. We are all fall short under the standards of God. Dahil ang tao, sobrang marumi at makasalanan mga ginigiliw. No? Kaya dito sabi niya muli, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi niya. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi niya, mga ginigiliw. Anong ibig sabihin dito ng ating Panginoon sa Kristo? Ang relihiyon na may Diyos, naglagay ko rin ito. Ang relihiyon na may Diyos, subalit tinatanggihan niya ang Panginoong Jesucristo, ang relihiyon na yan ay hindi totoo. Anti-Christ yan. Anti-Kristo yan. Makikilala mo lamang ang kaloob, ang grasya, awa at pagmamahal ng Diyos kung ikaw ay sasampalataya, kikilalanin mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay at kikilalanin mo ang kanyang salita, mga ginigiliw. Kaya ang Diyos na hiwalay kay Kristo ay hindi iyon ang Diyos na pinapayag ng salita ng Panginoon. Maraming naglalakad dyan sa daan. Sinasabi nila si Yahweh ang Diyos, pero ayaw nilang kilalanin ng Panginoong Jesucristo. Sila ang mga taong anti-Christ, mga ginigiliw. Sila yung mga anti-Christ. Kaya yun ang sinasabi ko, ang Diyos na hiwalay kay Kristo, yun ang Diyos na hindi ipinapahayag ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Opo. Kaya, maiintindihan mo lamang ang kabanalan ng Diyos. No? The deity of God. Kung kikilalanin mo ang ating Panginoong Jesucristo at kikilalanin mo ang kanyang salita. Kaya kung gusto mong makilala, magkaroon ng relasyon, pakikipagtagpo sa ating Panginoong Jesucristo, nandito ang kanyang salita. Ipapakilala niya ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang katangian bilang Diyos, mga ginigiliw. Alam niyo yung isang, kung natatandaan niyo si Nicodemus, isang abogado ng Israel, mga ginigiliw. No? Itong abogado ng Israel na ito na tagapagturo ng kautusan, na-share ko na ito. Pero another revelation, yung hindi na maintindihan ng born again, di ba? Habang nag-uusap sila, andun sa John 3:16, nag-uusap na. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Kanya, ganyan lamang ang pag-ibig ng Diyos ang sanlibutan sa Kanya. Hindi maintindihan ng abogado ito kung anong ibig sabihin ng sanlibutan. Bakit kaya hindi niya sinabi na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga Israelita, sa mga Hudyo,
Kasi sila ang bayan ng Diyos, di ba? They are the chosen people. Sila ang pinili ng Diyos. Pero ibang sinasabi ng Kristo na ito. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ng sanlibutan. Ang sanlibutan kasi, lahat ng tao dito sa mundo. Ibinigay niya ang kanyang buntong na anak. Na sino ang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na wala. Sino naman yung buntong na anak ng Diyos na sinasabi ng Kristo na ito? Sabi, hindi na nagkaroon sila ng closure sa kanilang pag-uusap na yung isang pag-uusap sa kanya, sino kaya yung buntong na anak na ito? The only son of God. Hindi pwedeng mag-anak ng Diyos ito, sabi niya sa Panginoong Jesucristo. Kasi ito, kapintero, anak ni Maria at ni Jose, hindi pwedeng siya ang buntong anak kasi may mga kapatid siya. Andun yung mga kapatid niya na si Maria, kasi may mga naging kapatid din si Jesus, may mga half-brothers and sisters din po siya. Diba? Si Santiago, naging kapatid din ng ating Panginoong Jesucristo. Marami din siya mga half-brothers and sisters, mga dinigirayo. Sino kaya ang buntong na anak na ito? Hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi nakakakilala ang buntong na anak na ito ng Diyos, mga ginigirayo. Kaya yung sinasabi ko po sa inyo, ang Diyos na naiwalay kay Kristo, hindi iyon ang tunay na Diyos na ipinapahayag dito sa kanyang salita. Kaya, kung ang isang tao, ay mali ang kanyang pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, mali ang kanyang konsepto sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang Ama. Alam nyo, parang ay ayaw lang kanya na, ialong-along na lang. Parang hindi siya masaya sa pagpunta sa church, hindi siya masaya sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi, ang pagtingin lang niya sa Diyos na ito, maaring ang Diyos na ito ay nilikha lamang ng kanyang sarili, o nilikha lamang ng tao ang Diyos na ito, nilikha lamang ng kamay ng tao ng Diyos na ito. Kaya, parang ang tingin lang niya ay genie o isang lucky charm lamang. Pero kapag nakilala mo ang Diyos na nandito sa salita, iiyak ka, luluhod ka, matatakot ka ng gumawa ng kasalanan, mga kinikilig. Yun ang nangyari sa aking buhay nung nakilala ko ang aking Panginoon. Akala ko wala ng pag-asa. Akala ko, sobra akong marumi. Sinasabi ko nun sa aking sarili, sobra akong makasalanan. Pumatay lang ang hindi ko ginawa. Pero, nung nakilala ko ang Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo at sa kanyang salita, hindi ko na binalikan ang mga kasalanan na ginawa ko. Luluhod ka, iiyak ka. Yun ang mararanasan mo kung ikaw ay makikipagtagpo sa Panginoon. Papasok ka sa loob ng kwarto mo, luluhod ka doon, iiyak ka. Makikipag-usap ka sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Alam mo, pag nagde-devotion ka ng gabi, kahit hanggang alas 3 pa ng umaga, hindi ka mapapagod at hindi ka mapupuyat. Bakit? Sapagkat ang kalakasan mo ay ang ating Panginoon. Pag nagde-devotion ako, 12, 3, ganun ang ginagawa ng mag-asawa. 12 o'clock, 3 o'clock, nagigising kami ng 3 o'clock, nagde-devotion kami.
May time na pinag-uusapan namin ng Panginoon ng 3 o'clock in the morning, 2 o'clock, 12 o'clock. Magigising ka pa rin ng umaga, maaga. Kasi ang kalakasan mo ay ang Panginoon, mga pinipili. Ang lakas mo ay ang Panginoon. Kasi siya ang salita na binabasa mo Siya ang salita, siya ang buhay. I am the life, sabi na niya Sinasabi na po dito. Diba? Pero, kung sinasabi mo na nagdebosyon ka, pero pag gising mo sa umaga, puyat ka, grabe yung stress mo, ibang Diyos siguro ang sinamba mo o dinebosyon mo. Hindi ako naniniwala sa Kanya. Malakas ka pa rin. Kasi ang kalakasan mo ang ating Panginoong Jesucristo, mga pinipili. Diba? Siya po ang kalakasan natin. Kaya, kung mali yung religion na pinasukan mo, parang nilalaro mo lang. Pwede mo lang, kaya mo lang gawin yung lahat ng gusto mo. Pwede ka lang pumunta sa galyera, pwede ka lang magbabae. Kasi mali yung Diyos na kilala mo Wala siya sa kabanalan Kaya mong manakit ng ibang tao. Kasi iba yung Diyos na meron sa'yo Hindi Diyos na nandito sa salita. Maaring ang Diyos na meron sa'yo, yung Diyos lamang na nilikha ng kaisipan mo o Diyos na nilikha lamang ng tao. Pero, katulad nito, mga kinigiliw, kapag nakilala mo ang Jesus na ito sa pamamagitan ng kanyang salita, magkakaroon ng pagbabago ng iyong buhay. Katulad ni Nicodemus, kailan niya nakilala ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang bugtong na anak ng Diyos? Kailan po? Nung ipinako ang ating Panginoong Jesucristo, mga kinikiliw. Nung ibinaba na niya mismo ang kanyang bangkay, nilagyan niya ng pabango, mira, at binalutan ng puting tela, mga kinikiliw. Yung ay pagpapahayag na kilala na niya ang Mesaya, kilala na niya ang bugtong na anak ng Diyos, mga kinikiliw. Kaya doon na niya nalaman ang ibig sabihin ng born again. Na ang born again ay yung patuloy na pagsunod sa kabanalan at katuwiran ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag sumusunod ka sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang ilaw mapupunta sa iyo, mga kinikiliw. Magkakaroon ng liwanag sa iyong buhay. Napaka-imposible naman na sumusunod ka sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yung utak mo, kriminal pa rin. Bandido pa rin yung pag-iisip mo, sumusunod ka sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po maaari yun. Naniniwala na kapag sinundan mo ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, sigurado ako, your life will never be the same again. Yung buhay mo hindi na katulad ng dati. Hindi na katulad ng dati. Yung palamura ka noon, iba na yung lumalabas sa bunga mo. Praise God. Hallelujah. Alam mo yung mura ko noon, sa isang araw, pinakamababa siguro ang 200. Basta nagsalita ko, sa dulo ng pakikipag-usap ko, may mura. Kaya nga, nung pumunta yung kapatid ko dyan sa bahay na babae, may mga kapatiran tayo nandun. Mura ng mura, kaya nagtatawanan kami. Siyempre, iba ka na kasi. Iba na yung lengguwahe mo pag Kristiyano ka Hindi na, iba na yung lengguwahe mo. Talagang makikita mo na talaga na napakalaki yung gap talaga. Yung way of deal before, yung pakikipag-usap mo, iba na rin. Iba yung pakikipag-usap ng isang Kristiyano.
maalumamay, may pagkagalang at saka anong tawag doon? May pagpapakumbaba, mapagparaya. Yun ang isang ugali ng Kristiyano. Pero kung wala ang mga ganon na pag-ugali, the fruit of the Holy Spirit na sinasabi sa 22-23, Galatians 5:22-23, ibig sabihin, hindi mo pa kilala ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Kaya, kung gusto mong makilala ang Diyos, katulad ng mga lagad na ito ng ating Panginoong Jesucristo, ipakita mo sa amin ang iyong Ama, sabi ni Felipe, at masisiyahan na kami. Ano ka ba naman, Felipe? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, 3 taon na tayong magkasama, hindi mo pa kilala ang aking Ama? Ako at ang Ama ay iisa. Kaya nga tinawag na anak Kaya capital letter yung anak. Na yung anak na ito ay tao. Pinapatungkol niya yung anak na ito sa isang tao na nagkatawang, Diyos na nagkatawang tao. Mga ginikiliw. Opo. Kaya once na sinulat mo yan, alam niyo, kahit gumagawa ko ng devotion ko, nag-drive ako ng sakyan, pinipid ako ng Holy Spirit, nagde-devotion na kahit nag-drive ako, nagde-devotion ako. Alam niyo ang ginagawa ko? Sinesave ko yan sa cellphone ko. Ginagawa ko ng message. Pag gumagawa po ako ng gumagawa po ako ng mensahe mga ginikiliw, no? Alam niyo kahit sa notebook ko, capital letter ang pangalan ng God, Lord, Jesus. I-capitalize mo lahat yan. Kinakapital mo yan. Kahit sa cellphone lang, kinakapital mo yan. Yung ay paggalang sa Diyos. Opo, paggalang mo sa ating Panginoong Jesucristo, hindi mo pwedeng gawin na small letter yung God, God bless you, hindi po. God po yan, Diyos yan. Kinakapitalize ko lahat yan, even sa sulat ko lang. Hindi ko dinadaya. Kahit pangalan ng Panginoon, kinakapital letter mo yan. Opo. Yun na isang pagkilala sa kabanalan ng Diyos. Pagkilala ng kanyang pagka-Diyos. Pero kung maliit na God pa rin, ang ginagamit mo, ibig sabihin, iba ang Diyos na sinasamba mo. Hiwalay na Diyos ang sinasamba mo. Mga ginigiliw. Diba? Kaya dito nila nakilala, mga ginigiliw, na ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ay iisa. Mga ginigiliw. Mawatan yung kapsa, mga nagbalik na tao na ako Jesucristo. Hindi dahil para sa Kanya yun. Nagkatawang tao dahil sa atin, dahil sa kasalanan natin. Oo, gapuin ibaso tayo kapsat. Ang tanging paraan lamang ng Diyos upang mapawi ang kanyang galing sa tao. Tapno maibsan lang para maibsan lang yung kanyang galit sa kanyang nilikha. Kailangan niyang magkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo upang ialay niya ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Isipin niyo yung kanyang pagkapako sa krus. Lord, imagine that. Sa bawat saplit, kata saplit dahil kinabi sa Kristo, dagijay tibayat, tibasong tayo kabsat. Dagijay parang bugbog na kanyata, dagijay tibasong na karamidin tayo tinang daw. Dagijay kabsat. Yung paglatigo nila sa kanyang katawan, nukuyudan dati di kalaki ko kabsat, sumurot di dilasag na.
Ang kapailangan na magkonsensya ng garamit tinakis. Hindi ka ba yung ba nakukonsensya? Diba? Lord, grabe naman ang ginawa mo. Maiiyak ka. Yung iyak na yung mapapalitan ng kagalakan. Subukan yung mag-stay na mag-isa sa kwarto nyo. Basahin yung salita ng Panginoon. Iiyak kayo. May time na habang binabasa ko, consider yourself every time na binasa mo ang salita ng Panginoon. You are part of the story. Hindi ka pwedeng basahin mo ito, hiwalay ka sa istorya. Laglagi kong dahil ang nanonood dyan, dahil ito yung nabinasan. Magipatpatang ka dito eh. You are one of the characters of the story. May sakan kadagiti characters di istorya dito eh. No binasan dahil ito yung nasa ukap sa. Habang nagdinegosyo ka, ganun po. Pag binabasa ko yan, umiiyak na ako. Hindi ko na namamalayan na nahuhulog na yung mga luha ko. Lalo na pag pupunta ka na yung lugar na kung saan talagang binugbog nila, dinuraan nila ang mukha ng ating Panginoon Kristo. Sa mga ganun na kahirap na ginawa ko nila, yung mga kasalanan na ginagawa ko. Kaya naiiyak po ako habang binabasa ko ang salita ng Panginoon. Lord, grabe naman ang ginawa mo sa akin. Grabe naman. Grabe naman yung pagmamahal ko sa pagmamahal mo sa akin, ibinigay mo yung buhay mo para sa akin. Diba? Pero kung hindi mo binabasa yung salita ng Panginoon, hindi mo mararanasan ang pagkikipagtagpo sa ating Panginoon sa Kristo at hindi mo rin makikilala ang kanyang mga ginibigay. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Napakaganda po yung mensahe ng ating Panginoon. Meron lang po ako gusto i-point out doon na kilala mo ba ang iyong ama? Diba? Kilala mo ba ang iyong ama? Meron kasabihan na sinasabi niya doon, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Balik ka rin natin. Sabihin mo sa akin ang inyong ama at sasabihin ko sa iyo kung sino. At kung sinasabi natin ng Diyos ang ating ama, makikita sa atin ang attribute niya. Yung attribute ng Panginoon, ama mo ang Diyos, kilala mo ang Diyos, kung ang Diyos, pagka-Diyos ng Diyos ay nasa sa iyo. Marunong kang magpatawad na kahit hindi nakapatawad-tawad. Marunong kang magmahal kahit hindi na karapat-dapat na mahalin. Marunong kang magpasensya. Hindi ka magagalitin. Ang mga yun with the fruit of the Holy Spirit was there. Is there, God? Anyway, there's one point na sinabi niya doon na paano sa puso ko. Nasabi natin, magiging special tayo. Dahil ang sinabi ng Panginoon, mauuna na ako doon. Naman nag-share si Pastor. No, grabe naman. Diyos yun. Pero siya ang maghahanda para sa atin. Are we ready to enter into that mansion? Ready ba tayong pumasok doon sa inihanda ng Panginoon sa atin? Balik mo nga saldi doon sa John 14. Ano yung 14? Hello, batid. Sige. Yung mga Bible natin, natin. Sinabi niya, mauuna na ako doon upang ipaghahanda ko sa inyo. Ipaghahanda ko ang silid na titirhan niyo. Ama natin ng Diyos
yung tirangan ng darating ng bisita. Abay, ang nagkatitan, madalugit ko na sa mga sampitan na. Ang Panginoon ngay, maunang Diyos yun. Panginoon yun. The Almighty